Good evening po. Kamusta na po kayong lahat? At welcome po sa ating channel. Ngayon po ang ating pag-usapan ay tungkol pa rin po sa kay Senator Loren Legarda sapagkat may binubunyag po ngayon si General Parlade tungkol po sa kanyang mga sekreto nang magmula pa siya noong naging senador sa una hanggang nasa kongreso siya. Yan po yung ating pag-usapan. At bago po natin pagpatuloy, ay inanyayahan ko po kayo na mag-subscribe na po kayo sa ating channel. At paki-like and share na lamang po ninyo sa inyong mga kaibigan. At click na rin po ninyo ang notification bell para tuloy-tuloy po kayo updated sa ating mga bagong video. At kagaya nga po ng ating pag-usapan ngayon, ay ito pong si General Parlade ay binulgar niya itong ugnayan ni Loren Legarda at saka ni Communist Leader Juma Sison patungkol po sa kanilang ugnayan. At sinabi ni General Parlade na tahimik at anya simply lamang na kumilos si Loren habang nagpapabata siya sa kanyang itsura dyan po sa Senado at saka sa Kongreso. Ayan po yung sinasabi. At sabi rito na noon pa pala na inobserbahan ni General Parlade magmula ng Senado hanggang Kongreso ang mga kilos ni Loren Legarda. Tahimik di umano ito at simple lang. Sabi niya mayroon pa raw pong baby face upang hindi mahalata na mayroon siyang ugnayan sa CPP-NPA upang hindi siya mahalata sa kapwa niya politiko. At lumalabas na parang espiya siya si Loren sa kanyang pagkilos. Kaya nag-ani po ito ng maraming reaksyon sa ating mga netizens. Ang ilan po ay nagsasabi sa kanilang mga komento na nalinlang daw sila ni Loren at sayang daw ang kanilang mga boto. At ang iba ay nagsasabi na dapat daw siyang i-impeach dyan po sa Senado. So yun po yung sinasabi ng mga reactions ng ating mga kababayan. At ngayon po, panuorin po natin itong video tungkol po sa sinasabi ni General Parlade. Speech ni Senadora Loren Legarda. And I do not recall what law or what pronouncement of government has declared the Communist Party of the Philippines or similar organizations, movements, beliefs, associations could be declared as what? Enemies of the state? It's so difficult to identify that. If we see and study what they actually believe and want, it is social justice. Si Senator Legarda na isang dati. Ayan, ang bakit sumingit ni yun po yung naging pahayag ni Senadora Loren Legarda. Ayan, mag-question. At yung iba pang mga pahayag niya, attorney, ano pa nga yung nabanggit niya dyan, attorney? Ito, basahin ko na lang, Sige, partner. basahin mo Okay. na. I would like the anti-terror law to be reviewed. Period.
I recall and I hope my vote was recorded correctly when I was in the House of Representatives at the time of the pandemic, because I did not vote in its favor. And I do not recall what law or what pronouncement government has declared the Communist Party of the Philippines or similar organizations, movements, beliefs, associations could be declared as what? Enemies of the state. It's so difficult to identify that. If we see and study what they actually believe and what is social justice, is it really uplifting our people from poverty for decades without bearing arms? Of course. And the disposition of forces is part of the four elements of Kaiser. I am in the military establishment. I studied GSC and NDCP. I proudly belong to the AFP Reserve Corps, being a full colonel. I fully respect and associate myself with some of the views and the concerns of the good Senator Tolentino. However, I also would not pass judgment and label perhaps certain organizations whose beliefs may be different from the general majority. But when we look at it, we bear similar objectives, visions, dreams for our people. I say that not in contrary to my good friend Senator Tolentino's manifestation today, or those who wish to associate with them. I stand here as someone who has worked with the so-called left, quote-unquote, of this country and was admired many of those who share the same vision for our country, who may belong to those who are considered left of center, quote-unquote. And there is nothing wrong with that, Mr. President. Yan po ang statement ni Senadora Ligarda. Pero bago tayo doon... Namatawa to rin si Manong. Oh, pero bago tayo doon sa muna, bigyan siguro muna natin ng background general. Siguro brief background lang. Kung ano nga ba sa pag-aaral mo, nakagawa ka na rin ng libro, pag-aaral mo, yung galawan muna ng CPP, NPA, NTF para makamit yung kanilang hinahangad at ito pa rin yung kanilang strategiya hanggang sa ngayon para sa kapakanan ng ating mga kababayan ng general. Yeah, mahaba-haba ang background na hinihingi mo. Yung lang, mabilisan lang din na, na maintindihan, madaling maintindihan ng ating mga kababayan. Okay, actually, attorney, ikaw galing ka ng UP. Palagay ko, naobserbahan mo ito nung estudyante ka pa, nakita mo ito dun sa mga professor na nag-advocate nitong communism. Malalim sila, very systematic sila. That is why it's really very dangerous to identify people as part of this communist organization kung wala ka naman talagang proof. Kaya nga nauso yung red tagging na yan di ba? Yan yung pinauso ni Jose Maria Sison just to defend his supporters kung sakali sila ay nakukorner ng mga kanilang mga kritiko, not necessarily the military. But babalikan ko lang yung before magandang gawing example yung statement ni Senator Ligarda, yung paggamit niya ng leftist. Okay, dapat nuance, dapat alam mo yung nuances nito. There's nothing wrong with being left of center. Di ba, attorney? Walang problema doon. Ang problema doon kung extreme left na yan ang pinag-uusapan dyan, na ito na yung mga violent at saka mga dangerous na mga tao at organization. Ganon din naman yung pagiging right. There's nothing wrong by being right of center. Ang problema kung right is extreme right ka na ang pamamaraan mo ay violente. And so with the background and the underground. So ito yung ko kay Senator Ligarda. Hindi niya naintindihan, nag-CGSC pala siya pero hindi niya naintindihan yung political spectrum. We don't say na okay lang maging left. Kaya tayo nawiwendang dito sa mga definition na ito kasi inaatake natin yung left. Walang problema doon. Ang dami kong kaibigan left. In fact, ako, ang tingin ko lang sa atin, tingin ko rin sa sarili ko medyo left-oriented ako. But ayoko ng extreme left. Okay? Mga outliers pala, anong tawag natin doon? Pwede siyang left, pwede silang right, di ba? So, what I'm saying is, mali yung sinasabi niya na okay lang na maging kaibigan natin yung mga leftists. Di ba?
Well, kung ang sinasabi natin ay itong mga aktivista, fine. In fact, that's defined in the law. Okay lang naman maging aktivista, yung advocacy, yung mga pag-protest mo, dissent, walang problema doon. As long as hindi ka na-involve sa violence, as long as this will not lead to death. Ito yung critical dito. Ito yung ano. So, doon lang muna ako, Atmar. Ang sinasabi lang natin dito, dapat malinaw ang mga terminologies natin na ginagamit dito para hindi tayo nalilito. In short, yung subterfuge na yan, nagamit nila ng napakatagal. Yung kasinungalingan na yan and half-truths and half-lies simula dito sa mga definitions na ito, ginagamit nila yan para malito tayo. General, may tanong ko lang. Pwede bang ihiwalay yung CPP sa NPA or ang NPA sa CPP? Kasi yun yung kine-question niya, yung parang malinis ang CPP to, hindi niya binanggit yung NPA. Pero pwede bang maihiwalay yan? O konektado talaga yan sila, yung CPP, NPA, NDF? Konektado yan. They're one and the same. Sabi nga ng mga kadre ng CCP, parehas lang yan. Yung sinasabi nilang NDF, isama mo na yung NDF. Isama mo na yung NDF. Really, ang tawag lang sa kanila, NDF consultant. But when you are part of the NDF, at tingnan mo yung website ng NDF, doon mo makikita who are the members of the NDF. Nandun yung mga kaguma, kapisanan ng mga gurong makabayan. Ito na yung mga underground organization. Ito na yung mga teachers ng ACT na sumasali doon sa underground, which is the CPP and the NPA. Nandun din yung lumaban, or ito naman yung mga abogado. Nandun yung makibaka, ito na yung mga underground ng Gabriela. So, NDF yan ha. And yet they're saying na pagka NDF ka, ayan, pwede kang mag-consult, pwede kang maging conduit ng CPP at saka NPA. They're one and the same, Attorney Rolex and Atmar. Kaya nga, ito dapat klaruhin ito. Ang klarong-klaro lang kasi na NPA, kasi nakikita natin may dalang armas. Okay? But, alam mo yung CPP, naka-attach yan doon sa NPA unit because they are the political officers. May armas din sila. Minsan, sidearm lang, kaya hindi masyadong halata. And then, they're able to go back above ground kasi may mga role sila na dapat nagampanan dito sa open mass organization. Sabi ko nga, you could be a member of Kabataan, which is legal, above base or open mass organization, but at the same time, you are a member of the Kabataang Makabayan, which is underground ka. Ikaw yung nakikipag-connect doon sa CPP at saka sa NPA. So, ganun sila. Ganun. And that's what you call revolutionary dual tactics. Doon tayo nilito ng gusto nitong mga komunistang ito at saka itong mga alipores ni Jose Maria Dizon. So, ibig sabihin, ano ba, hindi ba alam ni Senadora Loren Legarda ito? Kasi kine-question niya kung terrorist group din ba yung CPP. Parang inihihiwalay niya, which is yan yung common din na di ba? Na palusot din ng makakaliwa, no? Na hindi konektado talaga at hindi kasalanan yung pagiging aktivista. Okay lang, pero connected sila eh. Merong nagpapatunay na konektado sila. Hindi ba ito na ituro doon sa napag-aralan na GSC ni Senadora Loren? O baka absent siya panahon na yun, Third General? Ang tawag sa kanya, Atmar, is non-resident instruction. So ito yung mga estudyante na susulpot, tapos aalis, susulpot, mag-submit ng mag-turn-in, and then mawawala, and then mag-take ng exam, then gagraduate. So palagi ko ganyan ang nangyari kay Senator Legarda. In fairness to her, hindi naman siya abogado, maaaring hindi niya totally nakita or nahimay yung batas na yan. But napakalinaw dito sa anti-terror law na ito, napakalinaw kung sino yung terorista. At ang organization na sinasabi dito, terrorist organization, hindi yung batas ang nag-identify, but pinapasa ng batas ito sa Anti-Terror Council para ma-designate sila and then eventually ma-proscribe ng mga korte. So, really, it's not identified dun sa batas, anti-terror law, di ba, Attorney Duplico? Hindi naman nakasaad dun sa batas because there's a process in doing that. Yung designation will be done by the Anti-Terror Council and then eventually proscribed by the court. So, tama rin siya doon. Hindi naman talaga nakalagay sa batas. Pero nasaan ka ba, Senadora, nung pinag-uusapan ito? Ba't hindi malinaw sa'yo na CCP
CPP ay designated as a terrorist organization. Pero kapansin-pansin din yung kanyang naging pahayag sa speech niya nung parang lingwahe rin ng general ng CPP NPA, kagaya doon sa kanyang sinabi na yung sa tawag nito sa anti-terror na parang kini-question niya, tapos itong sa CPP meron bang batas, and at the same time gusto niya rin na i-push through itong caser. Parang tingin mo siya ba tingin mo konektado siya, na impluwensyahan siya dahil isa rin siya sa in-endorse din ng Kabag Party List or nung mga makakaliwang mga grupo na ito. At alam naman natin based sa mga sinasabi ng dating kadre na once na i-endorse ka ng mga grupong ito, hindi pwedeng wala kayong pag-uusap at walang mapapala yung bawat isa rito pag ikaw ay in-endorso nila. Alam mo, Admar, there's a long history of association ito ni Senator Legarda, and I have personal knowledge of that. Major captain pala ako. Meron na kaming experience yan. Kukunin na namin si Ka Roger noon, kasama yung nakidnap na chief of police dun sa Sorsogon. Alam na namin kung saan namin kukunin. Suddenly, pinatigil kami ng commanding general ng Philippine Army. Nagtaka kami kung bakit. Kasi tumawag si Senator Loren Legarda. Siya daw ang kukuha nung hostage na pulis, na chief of police. Siya daw kukuha doon kay Joe Masiswa. For what? For publicity? Ayan, dala-dala ng mga NPA itong na ito. At may mga kasamang members ng karapatan, members kasama ng armado. Armado yung may bit-bit doon kay si chief of police, nakalimutan ko yung pangalan. But yung history ni Senator Legarda ang association niya sa CPP, NPA, napakalinaw at napakalalim. Maalala nyo, si Colonel Juan nung nakidnap din siya. O sinong kumuha dun sa kanya? Si Loren Legarda din. Napakadami pa yan. So, what I'm saying is, imposible na hindi niya alam na ang CPP at saka yung NPA parehas yan. Kasi sabay-sabay niyang na-associate, sabay siyang nakikipag-associate dito sa grupong ito tuwing may mga insidente ngayon. Attorney Rolex. Hindi po, sinasabi niyo po yung dalawang insidente. No? Nabigla ko yung una kasi hindi ko narinig yun. Ngayon ko narinig yung kay Buwan, narinig ko na yun. Pero in both instances, siya ang kumuha doon sa hinostage ng NPA. Tama pa ba yun? Yes, siya yung gustong kumuha at siya talaga ang kumuha. Kaso, hindi pala natuloy yun kasi eventually na-engage yung tropa doon. Nakita rin pala ng ibang tropa yung formation ng NPA na yun, kasama si Ka Roger, kasama yung hostage na pulis. So nagkaroon ng encuentro. So hindi natuloy yung yung incident na yun. This was in 1998. And I remember, August of 1998. Summer yun kasi alam ko mag-schooling ako noon sa Freedom, sa Fort Magsaysay. Na-delay ako ng 3 days dahil nga dito sa sa report na ito. So yeah, alam mo, mahaba talaga ang association niya ni Senator Legarda. Ang isang senadora o isang senador o isang kongresista ay kasapi ng legislative branch of government. Wala siyang pakialam doon sa executive branch of government, much less order troops to back off. Di ba, General Attorney John? Rolex, itong sinasabi ko, I think hindi pa siya senador noon. Oh, wait, senator na siya. Senator na pala siya noon. 1999, sorry. Senator na yan. Tama yun. So, yun din ang tanong namin noon. Sabi namin kay General Urgelio noon Sir, anong nangyari? Senador, tatawagan ka, tapos patitigil tayo sa trabaho natin. Na at the time, mga mga 4 na buwan nang hinahanap yun, yung chief of police na yan ng Sorsogon. Parang very brave Kumpiyansa at alam na alam niya. I mean, nakikinig lang ako sa sinasabi niyo po, ha? Parang hindi ko ma-imagine yung dumaan din ako sa Kongreso, no? Isang member ng Kongreso, whether senador o kongresista, no? Na tatawag, hinto niyo muna yan. Ako ang Sasabihan liligtas. yung magkano siya, magja-jump doon, ha? Ako magliligtas sa Ako kanya. yung pupunta dyan, ihinto niyo muna. Para. hindi na pala natin kailangan yung Armed Forces of the Philippines. Dapat siya na lang pala yung pinag-operate natin, sir.
Parang nabigla ako, ha? Manong Jun, parang nabigla ako, ha? This is personal knowledge ko ito dahil ako mismo, ako ang may hawak ng asset, ako mismo ang nakakaalam ng lugar. That is why ang commanding general ng army sa akin nakakapag-deal and part ako ng counter-terrorist unit ng Philippine Army nung araw. So, yun. So this is, at yun talaga, yung mga tanong nyo, yun din ang tanong ko noon, bakit nakikialam ito? Alam ko, may mga congressman, senador na nakikialam. Well, congressman ito. After the fact, nagkaroon kami ng encuentro, for instance, sa Batangas, nakahuli kami ng NPA. Then suddenly, tumatawag sa akin si Congressman Satur Ocampo. Sabi niya, pwede ba alagaan niyo yung mga bihag niyo dyan? Of course, sir. Sabi ko, alagaan namin ito. Hindi namin sinasaktan ang mga NPA na nakakapture namin. At alam yan ni Congressman Satur Ocampo. At least parang yan, ha? Kinukompare ko lang, ha? Pag sinabi yung alagaan nyo muna yung nahuli dyan. Iba yun, ha? Kaysa, Yes. yung tropa, iatras. Ako ang liligtas. Parang hindi, yun, parang kilala ko si Kasator, no? Parang, pag nang sinasabi mo, oo nga, si Kasator to. Kasi marunong sa kung saan siya ng pwesto, eh. Pero pag sinabi na, huwag nyo ituloy, kasi akong lulusob dyan. Parang iba yung partner Admar, ha? Oo Parang nga, iba tama. yung kapatid. Anyway, yung sinabi yata, no, ay parang manifestation after nag-deliver ng privilege speech si Senador Francis Tolentino. Tama ba? Nananawagan naman si Senador Francis Tolentino na kung mayroon kang kamag-anak sa isang grupo na tinawag na terorista, sabihin mo na sa data mo. Yan ang sinabi. So, in reaction, ano ba? Actually, Attorney Rolex, pinag-usapan namin ito 2 or 3 years ago. Sabi namin sa Armed Forces, sabi ko, aralin nyo ito. You can actually recommend this na yung statement of assets and liabilities natin, ilagay natin doon. Ipalagay natin yung provision na yan. Okay, di ba nagde-declare tayo, who are your relatives in government? Di ba, linalagay natin doon. Ngayon, ganun din dapat yun. Who are our relatives on the other side? The CPP-NP. Dapat dinideclare natin yan. OS pa kayo, nasa, ethical, that's part of, yung ating proseso. So, lahat tayo, mga government employees, nag-take out tayo, ang loyalty natin ay sa Republika at sa Constitution natin. Hindi po pwedeng dalawang Constitution ang susuportahan mo. At Constitution ng CPP. Alam mo, Yeah. John, nalala ko, ako po pumasok din ng PMA, 2 taon ako doon. Ba't naalala ko lang, bago ako pumasok, pina-crowd check ako. Yun na, hindi pa ako nakapasok, ha? Siguro lumaan din kayo sa proseso ng gano'n, di ba? May pumunta doon sa kali namin, nagtanong-tanong, sino ba tong si Rolling Suplico? Sino ba tong parents niya? So, eventually, I suppose, no, kasi nakapasok ako ng PMA, I passed those background checks. Pero sa kasapi sa Kongreso, wala atang background check, ha? Wala, as long as you're elected by the people, I think that's it. So, yeah. But tama yung comment na yun na dapat talaga i-declare mo. Liability ang mga yan. Liability ng gobyerno yan. So, dapat ilagay talaga yan sa statement of assets and liabilities mo. So maaaring magkaroon pala, no? Kung ang isang tao na impluwensyado ng kamag-anak niya na nandun po sa bundok, kasapi ng NPA, makapasok sa gobyerno at makakuha ng sensitive position, maaaring merong breach, no? Sabi ni Senator Tolentino kanina, na-interview ko siya kaninang umaga, meron daw mga bansa na rang mga ganyan na i-declare mo. Yung bansang Australia yung nabanggit niya, i-declare mo kung ikaw may kalaban ng estado doon, rebelde ka ba, ganyan i-declare mo siya sa Admar, merong gano'n. Pero klaro na hindi kalaban ng gobyerno. At hindi, kasi wala ng armed group. Ang Communist Party ng Australia, meron yan, pero walang armed group yan. Even sa Europe, even sa Netherlands, walang armed group doon. Yung Dutch Radical Party na kinabibilangan ni Joseph Jurgen. By the way, yan yung nag-aalaga kay Jose Maria Sison doon sa Netherlands. Wala silang armed component. Kaya pwede silang, at open sila kung mag-declare. Dito sa atin, bakit hindi sila makapag-declare? Kasi alam nila, meron silang armed component. At alam nila na mabubutasan sila dyan. So, Manong Jun, doon po, sa ibang bansa, pag kausap mo, alam mo yung kausap mo. Correct.
At alam mo na habang kausap mo siya, wala kang takot na bigla na lang may sasaksak sa likod mo. Tama. Correct. Wala And kang when you ambush. talk of peace, when you talk of issues, doon sa gobyerno at komunista yung kausap mo, wala kang problema kasi alam mo na walang mga goons ito, wala itong mga armado na pwede mag-pressure sa state o mag-pressure sa grupo para i-push yung kanilang by other means, meaning use of force. At Sa atin, yun po, purely marketplace of ideas yun. Debate na lang. Doon na lang Right. magtatalo. Dito sa atin, pag ayaw mo, ito na, papasok na yung armado. Ambush na. Right. At ang purpose, kunin ang seat of power. Mm. Tama pa ba yun? Correct. Oh, Yes. nabibigla ako din sa At napakalinaw yan. But, attorney,